Sabi ng Panginoon, masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang kakausapin ng buong giliw at tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan, ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong kapangyarihay ipamamalita, sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At mula po kay San Mateo ang ating ebanghelyo kung saan narinig natin ang pagpapagaling ni Jesus ng hindi lang isa kung hindi dalawa. Ang isa ay isang anak ng isang opisyal ng mga Hudyo na si Jairo at ang kanyang anak na babae na kamamatay lamang, and yet inilapit pa rin sa ating Panginoon upang ipatong ang kanyang kamay sa kanyang anak na babae. At nasa gitna po niyan, parang hamburger, parang sandwich po, no? Kung saan sa isang storya ay may isang storya sa gitna. At yung storya po sa gitna ay tungkol sa isang babae rin po na 12 taon na dinudugo. At sa kanyang pagkakasakit, marami na siyang nalapitang mga manggagamot, ngunit hindi po siya gumagaling. Ngunit ang kanyang pananampalataya sa Panginoon ang nagdala po sa kanya ng isang miraculous healing. Kaya po para sa lahat na nasa sa inyo at nasa ating lahat na may pangangailangan sa mga issue ng kalusugan, na tayo'y mapapagaling ng ating Panginoon. Dahil nga po ang ating Panginoon ay tinagurian din pong divine healer.
No, kaya nga po sa pagnilayan natin ang mga kwentong ito. Sabi nila, para mas maunawaan natin ang isang tao, dapat ay isuot natin ang kanilang tsinelas o ang kanilang sapatos. When we put ourselves into their shoes, then mas maiintindihan po natin sila. Kapag po tayo ay nagninilay sa Ebanghelyo, maganda rin po sigurong paraan yan upang maunawaan natin ang ating Panginoon. Kagaya po dito, no? Ang ating Panginoon ay busy. Oo, maraming mga taong lumalapit sa Kanya, marami ang naghahanap ng iba-ibang pangangailangan. Mayroong may ketongin, may bulag, may pilay, at may yung iba naman po ay gusto lamang makinig. Siguro yung iba ay gusto lang makiisyoso at malaman kung ano nga po ba itong kahulugan ng mga pinagsasabi ng ating Panginoon dahil tunay nga pong naiiba. Ngaya, kung sa Kanyang pagiging abala sa maraming bagay, at sa maraming tao na lumalapit sa Kanya, hinihila siya dito at gusto siya na naroroon. Baka pag ipasok po natin ang ating sarili sa Kanyang kinatatayuan, baka maaborido po tayo, di po ba? Kaya nga po tayo kapag madaming ginagawa, sandali na muna, tatapusin ko na muna yung ganun. Pero hindi po natin narinig sa ating Panginoon yan. Kagaya po rito. Ito pong opisyal ng Hudyo ay sa kalagitnaan ng pagtuturo ng ating Panginoon at siya po ay kanyang inabala, no? Dahil sabi dito ay samantalang nagsasalita si Jesus, ay dumating itong isang pinuno ng mga Hudyo at lumuhod at sinabing may sakit po o nakamamatay lamang ng kanyang anak na babae. Kung tayo pa siguro pwede ba patapusin mo muna ako sa aking sinasabi? Pero hindi po natin narinig sa ating Panginoon yon. Lagi po siyang bukas sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Pakatandaan po natin na ang Diyos ay hindi too busy para hindi pakinggan ang ating mga hinaing, ang ating mga panalangin. Kaya't may lakas ng loob po tayo at pagtitiwala na lumapit sa Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. At dito po ay parang ura-urada naman, hinila ang ating Panginoon. Pwede pong imagine ninyo hinawakan na siguro nung tatay ang kamay ng ating Panginoon. Halika, pumunta ka sa amin, no? At ipatong mo iyong kamay. Wala pa rin pong reklamo ang ating Panginoon. At habang sila ay papunta, talagang pupunta pa talaga ang ating Panginoon, no, doon sa bahay. Habang nasa daan sila, ay lumapit naman mula sa likuran ang ito pang isang babae na meron ding may sakit, may pangangailangan din sa kanya. At ngayon hila dito, hila dyan, tulak doon. Oo, pero hindi pa rin po umiinit ang ulo ng ating Panginoon, no? Bagkus may humawak sa kahit na laylayan lamang ng damit ng ating Panginoon. Kita niyo po 'yun? Laylayan lamang talagang nag-uumapaw ang kapangyarihan ng pagpapagaling mula sa ating Panginoon. At sa kabila ng yun, sabi niya, hindi ko na siya aabalahin, hindi na kailangang magkwentuhan at mag-usap, hindi na kailangan ipaliwanag, mahawakan lamang ang laylayan ng kanyang damit. Dakilang pananampalataya. At siguro kaya tumalikod ang Panginoon ay upang makita lamang sino ito na may dakilang pananampalataya, upang isang maging halimbawa para doon sa mga nakapaligid at para din po sa atin, ito ay nasulat sa Ebanghelyo. Now, pagkatapos po noon ng pagpapagaling, 12 taong paghihintay, siya po ay napagaling dahil sa kanyang pananampalataya. Yung katapusan naman po, nung dumating na sila doon sa bahay, di ayun nga po't nag-iiyakan na dahil namatay na yung bata. No, pero ngayon naman ang Panginoon ang kumapit sa kamay ng mga Hudyo. Huwag kang matakot, huwag kang maabala, huwag kang mag-alala, no? Natutulog lamang ang bata. Mga kapatid, anong leksyon po ang matututunan natin dito? Tingin ko po ay una, ang pasensya ng paghihintay. Nang marunong tayong maghintay, sapagkat ang panahon ng Panginoon ay hindi tulad ng pagtakbo ng orasan para sa atin. Kung sa atin, gusto natin agad-agad ang service. Ura-urada, andyan na kaagad ang kasagutan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pero minsan ang Panginoon pinababayaan muna ang panahon na lumipas upang turuan tayo
na marunong tayong maghintay. Dahil ang pagtitiwala, ang pananampalataya, kailangan meron po yang pag-asa. At ang pag-asa po ay may paghihintay na sa katapusan. Sa kabila ng maraming panahon ng paghihintay, ay lahat ay ipinagkakaloob pa rin ng Panginoon. Sabi nga sa English, all will be well. All will be well. Kung marunong po tayong umasa, marunong po tayong maghintay sa aksyon ng Panginoon, lahat po ng bagay ay nasusolusyonan niya. Siguro marahil isa pang leksyon na matututunan natin dito ay tinuturo ng Panginoon doon sa opisyal ng mga Hudyo kay Jairus na maging considerate din po tayo sa pangangailangan ng iba. No, pwedeng sabihin siguro nung opisyal na, sandali muna, akong nauna, di ba ganyan naman po tayo kapag tayo'y pumipila, dahil nga may sakit ang kanyang anak. Pero marahil huminto ang ating Panginoon at pinaglingkuran muna, hinarap muna yung pangangailangan sa kanyang harapan. Yun nga pong babae, at muli pang pinaghintay muli yung opisyal upang sabihin na dapat meron din tayong konsiderasyon sa ating kapwa. Hindi lang naman po tayo ang may pangangailangan. Hindi lang naman po tayo ang dapat paglingkuran. Hindi lang naman po tayo ang may karapatan sa atensyon ng Diyos at sa atensyon ng ibang tao. Ngunit kung meron po tayong kapwa na may mas matinding pangangailangan, more urgent needs kaysa sa atin, ay siguro itinuturo sa atin dito, let us be considerate. Kaya nga po, napaka maginoo ang gesture na mauna po muna kayo. Pagbibigay muna natin sa mga matatanda, yung may mga kapansanan, halimbawa, pinapauna natin sila dahil mas mahigpit ang kanilang pangangailangan. Mga kapatid, ang ating pong Panginoong Hesukristo ay laging tumutugon sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Nawa sa pamamagitan ng ating pagtulong sa kapwa, sa pamamagitan ng ating hope, pag-asa, paghihintay, pasensya, nawa tayo rin makatulong sa ating kapwa. Amen.